Hello, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Baka nagtaka kayo kung bakit matagal akong hindi nakapag-upload. Kasi po sa sobrang busy ko po, marami po kasing ginagawa sa buhay. Tapos sa ngayon, araw-araw na akong mag-upload dahil po ang ating channel, si Andy Pisas, ay monetize na po ating channel. Tapos maraming salamat sa inyo sa suporta. Lalo na sa mga nandito sa channel ko, nag-subscribe. Tapos sa hindi pa, paki-subscribe po ng channel ko. Tapos andito ako ngayon sa karagatan ng Santa Maria, Davao Occidental para puntahan ko ang isang Peace Kids dito na kaibigan ng ate ko. Tara, puntahan natin, samahan nyo ako. Tara, let's go. Sa ngayon po ay patungo na po kami kasama yung pamilya asawa ko. Tapos ito po ang may-ari ng Peace Kids na puntahan namin, si Kuya Michael. Kuya, kaway ka sa vlog ko, Kuya. Yun. Ganun po kalayo yung puntahan namin. May bahay talaga kayo doon, Kuya, no? Doon sa Peace Kids nyo, may bahay talaga kayo? Kuya, pero pag magsimula tayong mag-ano ng Peace Kids, Kuya, kailangan talaga ng malaking malaking puhunan, Kuya? Oo. Pag magsimula pa lang, no? Kasi bawat isang Peace Kids, bawat team kailangan mo ng puhunan mga 500,000. 500,000 na puhunan? Oo, bawat isa. Ako, laki pala, no? Bawat team by team. Halimbawa, pag may dalawa kang team by team, kailangan mo ng 1 million. Lahat na yan hanggang mag-harvest. Diyan na kunin lahat, mga need. Kasi Kuya, yung similya, binibili din niyo, no? Yung similya, 7 pesos yung isa. Tapos 13,000. 13,000 is stocking mo. Bayaran mo is 21,000. Similya pa lang yan. Similya pa lang yan, no? Hindi pa yan nakakain. Bawat 13,000 na similya, hanggang mag-harvest ka, makaubos yan ng 520 sacks. 520 sacks? Oo. Sa ilang buwan yun? 5 months. 5 months? Okay. Malaki-laki talaga ang puhunan. Malaki-laki talaga. Kuya, may tanong lang ako, Kuya. Bakit mo naisipan dito na maglagay ng Peace Kids, Kuya? Kasi dito man lang yung tamang lugar at saka safe sa medyo malakas yung alon. Kasi parang nakatago ito ng area ba. Hindi siya pwede sa open talaga. Kasi pag malakas yung alon, sigurado yung Peace Kids mo talaga magpulwa. Iwalay talaga yung brain mo. Wasak lahat yung brain mo. Talakas ng alon. Lalo pa pag December, norte. Okay. At least kung may papasok ang alon, minimize na hindi masyado malakas. Kasi tapos doon nang galing sa labas yung malakas. Okay. Salamat, Kuya. Norman black na ka? Gawag buhok mo dito, hayos kayo ba? Kuya, pwede naman dito, Kuya?
Anong tawag na feeds nito kuya? Yan ang tinatawag na finisher. Finisher, last na to? Last na to. Tapos harvest na agad pagkatapos ito. Pagkatapos nito. Ilang days ito kuya? Hanggat maubos yung 200 sacks. 200 sacks? Okay. So, equivalent almost to 1 month. Bangus ito lahat kuya? Bangos. May kunting tinatawag na danggit. Danggit. So, kunti lang. Priority kasi yung bangus. Hindi ba nag-aawa yung danggit at saka bangus? Hindi. Hindi. Yung danggit kuya, ilang buwan yun? Ano din, depende din sa laki nila. Kasi pag tinatawag na may similya na sila, minsan namamatay. Pag may namamatay na, tapos buksan mo yung bagadibdib niya, makita mo yung yellow na parang similya. Oo. Ibig sabihin nun, Ayun. tinatawag tinatawag yan sa Bisaya pa namihod. Bihod. Namihod. Oo. So, ang tendency yan, patay sila lahat. So, kailangan mo ng harvest. Yung mga Okay. danggit. Yun. Minsan kasi Itong case ito kuya, gaano ito ka haba? kwadrado to, 10 by 10. Yung sukat. Kwadrado 10 by 10 ang sukat. Tapos ilang kids ito kuya? Bali, 6 lahat. 6 lahat? Apat pa lang yung nalagyan. Kasi Yung iba wala pa yung ano? wala pang similya na ilagay kasi magantay pa ng tamang similya. Ang similya man doon nakawiting doon, no? So, medyo maliit pa kasi parang halos hindi pa umabot ng 3 inches. So pag inilipat mo sa tinatawag nito na meat na 14, yung tinatawag na 14, yung mata niya, yung sabihin, butas niya. Ito. So siguradong lulusok pa yung mga ibang Lalaya sila no? lalabas yan. Iyon no? Talagang gutom sila no? Oo. O kada pakain talaga kuya, ganito talagang mangyari kahit hindi gutom no? Ay di, pag busog na sila talaga, pakain lang pero hindi na yung masyadong magulo ba. Parang dandun na sa ilalim pero pag gutom na, walang kakain niya ng tulo. Kasi interval mo, 1 hour interval. 1 hour interval yung pakain. Talagang ano no, kailangan talaga may tao dito pag ano. Hindi man video na may pakainin mo, tapos busog pa. Sino yung mag-ano yung video niya, nakapuputok pa yan sa dahil sa kabusugan. Biyo, totoo no. Tama, 1 oras, medyo gutom na naman. Pero hindi ito ubusin sa ano, Ubus to. kada oras? Sa bawat Isa lang 10 by 10 ubos lahat to? Yung sa finisher. Tagas. Isa mga sobrang isang sako pa nga. Pag lumaki na. Pag sa tingin mo kakain pa, ay, Okay. Magkano ang sako nito kuya? ito ngayon, 731. 731. Yung pinakamura, 622. Starter. Yan lang ang pinakamura. Ay, yan kuya, hindi na nga siya magulo. Busog na yan siguro. Hindi pa. Malakas pa yun sa ilalim. Parang nang makita mo, parang Ilang libo to kuya ang isang ano? 13,000. Isang ano? Isang 10 by 10? Yes, 13,000 ang stocking niya. stocking. Okay. Kung kita mo naman, kasi paglagay mo ng pagkain, makita mo yung parang medyo nag-aagawan pa. Tingnan mo, nag-aagawan pa. Kasi yung iba, pag busog na, doon mo nakita sa gilid, nakalutang-lutang na lang yan. Lutang na lang no? Ilan na lang yung kumakain. Okay. 25 kilos lahat ito. 25 kilos ito lahat. Yan ang ubusin nila. Yun. Walang budget dito, pagdating sa isda. Kailangan talaga pag ano, pakainin talaga. Hindi katulad ng pag-uwi natin sa bahay, pagdating natin doon sa bahay, magtanong yung asawa natin, bili tayo ng bigas, halos 1 kilo, hindi tayo bibili.
Oo. ay mahal. Kahit dito kailangan, kahit ilang sako. Ilang sako talaga, no? Pagdating sa bahay, magagalit pa. Ubus na yung bigas natin. Oo. Hindi pa na 2 kilo. Ubus na. Oo. Pero dito, pag sinabing 60 sacks. 60 sacks talaga yun, no? Kasi, alangan naman magbili ka na ng 10. Pagka kinabukasan, ubus na naman. Ulit-ulit kang bibili. Ay. Minsan, maubusan doon sa pagbilan mo. Paghintay ka kinabukasan. Kaya nga, mangyari minsan pag naubusan, yung mga kapitbahay. Punta ng malita. Hindi, maghiram sa mga kapitbahay. Pahiramin muna ko dyan mga 5 sako. Bukas na kasi wala nang stock. Oo. Pahiram yan sila. Oo, kasi maghiraman naman lang, no? Yun pala mga kaibigan, no? Kapag magpakain ng bangus. Iba, yung ibang bangus kuya, andun sa punong yung iba? Yung sa matabang na ano? Iba din yung sa puno. Mayroon din sa puno. Anong masarap kuya? Sa punong o sa sa dagat talaga? Sa punong talaga masarap. Ayun talaga ang masarap. Kasi kumakain yan ng mga, yung mga putik yung mga green, yung tinatawag na lumot. Yung may fish din na kinakain. Pero iba talaga kasi ito dito, pure dagat. Iba sa punong kasi may halong matabang na tubig. Kaya nga masarap. Masarap. Mas masarap ang dun sa punong kaysa ano, no? Sa... kasi may mix yung matabang at saka yung dagat. Pag pure naman matabang, walang dagat, hindi rin masarap. Okay. Kasi nasubukan ko yan dati, may puno doon sa kabila. Nagkaroon ko ng tilapia. Mas mataba yung bangus pag nandun sa punong? Lalo pas kasi marami silang nakakain maliban sa fish na binibigay mo. Okay. Dito, diba? Napansin mo minsan may mga kahit ano na mga damo-damo na parang maliit. Minsan may mga insekto pa nga yung maliit na kinakain. Dito talaga sa sa dagat, pure feeds lang talaga yung makain nila, no? Feeds lang talaga. Mas masarap pala yun sa punong, no? Masarap man din ito pero iba talaga sa puno. Ano talaga yung lasa. Saka parang hindi malangsa. Hindi malangsa, no? Okay kuya, maraming salamat kuya. At marami akong natutunan. Pero siguro kuya, pag may pumunta sa dito sa'yo, maghingi din sila. Yan ang ibang pinag-usapan na ibang usapan na yan. Pag hingi, walang hingi. Wala talagang hingi, no? Kasi pag hingi, yun. Kasi similya, binibili yung similya, tapos feeds, tapos hingiin lang. Tapos inaalagaan pa namin ng ilang buwan. Tapos lalapit ka lang dito, hihingi ka. Ibang usapan yun. Dapat talaga. Pero may din. Ano yun? Hihingi ka lang yung ilang pang-ulam. Isa lang. Imposible man tayo hindi makabigay. Baka isang banyera ba, kaya hindi ako magbigay. Ayaw. Yan kasi, sa page pa lang, sabi mo kanina, 700 yung sako. Imagine mo, 700 ka. Lang. Tapos ganitong oras, pakain ka, tapos buti nga, kailangan talaga kung may medyo kubo. Kasi pag walang kubo, gabi nga ganitong oras. Nasira na nga yung skin ko. Paano ako magkasali nito sa search score 1 PBB. Kuya, maraming salamat kuya sa pagpakita mo kung paano pakainin yung bangus. Marami akong natutunan na dalawa kasi yung uri ng bangus, may sa punong at saka may sa dagat. Tapos masarap pala yung sa punong. Pag pumunta ako ng palengke kuya, paano mo malalaman kung galing sa punong yung ang bangus o galing sa dagat? Malalaman ba o hindi? Malalaman mo yan kung halimbawa pag binuksan mo yun yung laman talaga, yung laman talaga niya, kasi makita mo doon yung mga green, yung parang putik, yun ibig sabihin sa puno yan, parang putik yung laman. Pero yun sa ito brown masyado, ibig sabihin dagat yun. Okay. Pero kuya pero masarap man din sa dagat kuya, no? Masarap din. May kaibahan lang. May kaibahan, no? Mas mataba yung laman ng Kasi yung sa punong, pwede mo kainin buo yung talaga niya, yung tinatawag na kinain. Okay. Yung loob talaga niya. May ba tayo kuya, ang tilapia di ba pwede dito ihalo sa bangus kuya? Hindi. Yung tilapia sa punong lang talaga yun, no? Punong talaga. Okay. Mga kaibigan, si Kuya Michael po ang may-ari nito.
magpasalamat ako dahil pinapakita niya sa amin yung ano niya, kabuhayan dito, Peace Kids. Hindi pala ano, kailangan talaga pag mag Peace Kids kayo, malaki talaga yung ilabas na pera no, pagsimula. Oo, malaki talaga yung puhunan. Kuya Michael, salamat sa pagpakita mo, Kuya Michael. Sana sa susunod, Kuya Michael, makabalik kami dito. Oo, balikan mo lagi. Pero yung iba nga dyan, halimbawa kung gusto mo ng dagdag kaalaman, marami lang sa YouTube mo. Oo, i-search lang sa YouTube kaya no. Kahit nga ako nito. Pero mas masarap, Kuya, pag ano, pag ganito. Ganito ngayon, nakausap kita, mas masarap. Iba talaga yung actual. Oo. Kuya Michael, maraming salamat, Kuya Michael. No problem. Maraming salamat sa pagpapakita mo. Sis. Mga kaibigan, at dito natapos yung vlog natin sa Peace Kids.